Narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Singil sa kuryente ng Meralco bababa sa halip na tataas ngayong Hunyo. Utay-utay na taas singil sa kuryente mararanasan simula naman sa Hulyo. 10 milyong plaka na backlog ng LTO pinatatapos na ni PBBM hanggang June 2025. Higit 20 motorista huli sa ilegal na pagdaan sa EDSA busway sa Ortigas kahit na holiday. Sa Today in Metro, truck na may kargang metal beams humambalang sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Meralco Bolts nakakuha ang kauna-unahang PBA title matapos ang 14 na taon. At sa Showbiz Spotted, Zanjo Marudo at Ria Ataide kumpirmadong magkaka-baby na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Taliwas sa unang anunsyo na baba o tataas ang singil sa kuryente ay bababa ang singil ngayong buwan ng Hunyo. Aabot sa halos 2 piso o 1 peso and 96 centavos kada kilowatt hour ang bawas sa electricity bills ngayong June billing. Kasunod ito ng magiging utay-utay na koleksyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM charges sa susunod na 3 buwan sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatts per hour na 9 pesos and 45 centavos ang base rate per kilowatt hour, habang 400 kilowatts hour naman equals 10 pesos and 7 centavos at 800 kilowatts o kilowatt per hour is equal to 10 pesos and 63 centavos kada kilowatt hour. Sa kaugnay na balita, mararanasan na simula Hulyo hanggang Setyembre ang utay-utay na taas singil sa kuryente, alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission. Ang buong detalye ihahatid ni Rose Babiera. Makakaranas ng utay-utay na taas singil sa kuryente ang mga consumer simula Hulyo hanggang Setyembre. Alinsunod ito sa implementasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na staggered collection mula sa Wholesome Electricity Spot Market. Ayon kay Joe Zaldariaga, spokesperson ng Manila Electric Company, ang Meralco at ang kanilang supplier na raw dapat ang magde-defer ng reduction sa generation cost para hindi mabigla ang mga consumer. Gayunpaman, mismong ERC na ang nag-utos ng split collection bilang hakbang na tugon dito. Tinatayang halos 2 piso ang bawas singil kumpara sa inaasahan ngayong buwan. Ngunit mayroong 77 centavos namang add-on sa mga susunod na buwan. Instead na increase, yun na nga, decrease na tayo. Ng almost 2 pesos. Yes, sir. So yung cost ng electricity natin ngayon, mas mababa na ngayong buwan ng June. Pero merong add-on na 77 centavos sa 3 susunod na buwan. Pagtitiyak naman ni Zaldariaga, inaasahang hindi ganoon kalaki ang magiging epekto ng add-on na ito sa magiging bill dahil sa pagbabago ng temperatura sa mga susunod na buwang sakop ng split collection. Aniya ang klima ay nakakaapekto sa consumption patterns ng mga consumer at sa pagpasok ng tag-ulan ay maaring bumaba na ang konsumo ng kuryente kumpara sa mga nakaraang buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, pinatatapos na ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang June 2025 ang nasa 10 milyong plaka na backlog ng Land Transportation Office. Kabilang daw sa mga dapat nang makatanggap ng plaka ay ang mga motor na pinarehistro noong 2014 hanggang 2022. Magbabalita si Kyle Bulyas. Mayroon na lamang 1 taon ang Land Transportation Office para tapusin ang backlog nila sa mga plaka ng mga motorsiklo.
Base ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat matugunan na ang hindi pa naipamimigay na nasa 10 milyong plaka ng mga motor sa Hunyo taong 2025. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, kabilang dito ang mga motor na pinarehistro noong 2014 hanggang 2022. Sa mga motorsiklo na lang po yan. Yan ang hinahabol po natin. We started off nung nagsimula itong administrasyon na to, nagsimula ng mga 12 million, we're down to 10 million, no? Pero malaki-laki pa. Malaki pa rin. Kailangan ng presidente, kailangan matapos na natin yan by next year. Pwede ito mag-drag, no? So binigyan lang tayo ng tanay ng presidente na by June 2025, kailangan matapos yung 10 billion na yun. Sa lahat na yun, pati yung dati, saka ngayon. Opo. So by June 2025, motorcycle, motor vehicle, o yung kotse, dapat wala na ho. Lahat may plaka na. Utos ng Pangulo yun, pero wala ba sinabi, Asek, pagka hindi mo nagawa yan? Wala bang ganon? Wala naman. Siyempre, nakakaya naman sa Pangulo pag magawa yan. Tinitingnan ko. Ayon pa kay Mendoza, wala nang rason para hindi pa magkaroon ng plaka ang mga motor na ipinarehistro mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Una nang sinabi ng LTO na wala na silang backlog sa plaka, gayon din sa mga driver's license para sa mga four-wheeled vehicle. Sinabi ni Mendoza na tuloy-tuloy ang kanilang produksyon ng plaka kung saan umaabot sa halos 1 milyong plaka kada buwan ang kanilang nagagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinatawan naman ang penalty ng Land Transportation Office o LTO ang mga motor vehicle dealers dahil sa kabiguang mag-release ng ORCR at plaka sa loob ng 11 araw. Sinabi sa DZRH ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, aabot sa 20,000 piso hanggang 500,000 piso at posible pang masuspinde ang accreditation ng mga naturang dealer. Babala ng LTO, may 11 araw lang ang mga dealer para i-release ang plaka at ORCR sa kanilang mga customer. Pag-issue na sa sales invoice sa customer, nagsisimula na yung 11 days na yan. Ang kadalas na rason, yung tinatawag nilang batching, no? Kasi may taga-lakad, may taga-ayos sa kanilang mga papeles. Malayo pa man ang Pasko o Semana Santa pero tila ramdam na agad ng ilang motorista o ng ilang motorista ang holiday rush sa kahabaan ng EDSA Ortigas. Laking gulat kasi ng mga tauhan ng Special Action Committee for Transportation na kahit maluwag naman ang kalsada, umabot agad sa 20 ang nahuli sa iligal na pagdadaan sa EDSA busway. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Nagulat ang mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa dami ng kanilang nahuli sa EDSA busway kahit malawag ang kalsada ngayong araw ng holiday. Sa loob pa lamang kasi ng 1 oras na operasyon sa southbound ng EDSA Ortigas, hindi bababa sa 20 motorista na agad ang kanilang naharang at natikitan dahil sa nasabing violation. Batay sa pinakahuling ulap ng SAIC, umabot sa 34 na motorista ang kanilang nasita, kabilang ng 25 nakamotorsiklo, 8 private four-wheeled vehicles at 1 pag-aari ng Department of Health. Kaiba sa ibang bahagi ng EDSA Carousel, walang barriers ang EDSA Ortigas flyover, kaya marami sa mga pasaway ay huli makaraang mag-overtake. Naabutan pa ng DZRH News kaninang umaga ang isang van ng Philippine Army pero pinalampas din ang SAIC matapos makapagpakita ng papel na sila ay may emergency. Sa halip tuloy na mapabilis ang biyahe ngayong holiday, nadamay pa sa pagsikip ng kalsada ang ilang hindi naman pasaway na motorista dahil naabala ang mga papasaherong bus na kailangan lumipap ng linya dahil sa nagpapatuloy na hulihan. Nabatid na kabilang lamang sa mga pinapayagan dumaan sa EDSA Carousel ay ang 5 pinakamatataas na opisyal ng bansa at mga may emergency situation. Aabot sa 5,000 pisong multa ang ipapataw sa mga natikitan sa nasabing paglabag. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, it was all worth the wait para sa Meralco Bulls. Dahil matapos ang paghihintay ng 14 na taon, sa wakas ay nakuha na ng team ang kanilang kauna-unahang PBA Championship title. Ang makasaysayang pagkapanalo ng Bulls, sama-sama nating tutukan sa report na ito. Turn to Junmar. Junmar needs to shoot, and Junmar doesn't get it, and Meralco win
their first ever franchise title. Meralco Bolts are your PBA Philippine Cup champions. Isang makasaysayang panalo ang naitala ng Meralco Bolts matapos nilang makuha ang kauna-unahang PBA title matapos ang 14 na taon. Tinalo ng newly crowned PBA Philippine Cup champions ang San Miguel Beermen with nail-biting 80-78 final score. With 2 minutes remaining in the final period, nanatiling dikit sa 75-71 ang score, pero nagpakawala ng tough jumper si Chris Newsome para makuha ang 6-point advantage. Ngunit with 26 seconds remaining in the game, isang lay-in ang binigay ni Simon Enciso, cutting the lead to 4. At mas naging mainit pa ang Game 6 ng final series matapos pumasok ang 3 mula kay Best Player of the Conference Junmar Fajardo, tying the game at 78-all. Pero hindi hinayaan ni Newsome na makalampas pang pagkakataong tuluyang makuha ang unang championship title. And with a baseline jumper over Don Trollano, sinelyuhan na ng Finals MVP ang kanilang historic win. The last play, we were in shock when Junmar made that fadeaway 3. We were in shock, but we gathered together. I wanted to get Chris Newsome the last shot. I know there's been, he's been carrying us through the series. Not only him, of course, but he really stepped up. The big pressure was on him. He didn't have a game up to his standards today. He got really defended well by some of the guards in San Miguel, but the last shot had to go to him. And that's his bread and butter. Fadeaway jump shot from the baseline, and he went in. So I'm so happy for him. Just proud of the way these guys battled through it, and it was one of those series where it was very close every game, and it came down to the wire again. But we credit our guys; they found a way, they kept on staying on, and they showed some composure. Nakapagtala si Newsome ng 15 points, 5 rebounds, 4 assists, 2 steals, and a block. Hindi rin nagpauli sa scoring si Alain Maliksi with 14 markers and Bong Quinto with 11. Samantala, nakapagtala si Fajardo ng double-double 21 points and 12 rebounds para sa Beermen, with CJ Perez delivering 14 points and 9 boards. Sa aking pagbabalik Gilas Pilipinas 3x3, nakuha ang unang title sa FIBA Under-23 Nations League. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Malakihang oil price hike ipatutupad bukas. 2025 proposed national budget, prioridad ng Kamara sa pagbubukas ng sesyon. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas 3x3 nakakuha ang unang title sa FIBA U23 Nations League. At sa Showbiz Spotted, Zanjo Marudo at Ria Ataide kumpirmadong magkaka-baby na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bad news naman sa mga motorista. Magkakaroon ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, June 18. Ayon sa oil industry firms, may dagdag na halos 2 piso o 1 peso and 75 centavos sa kada litro ng diesel, habang halos piso o 85 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May taas ding 1 peso and 90 centavos sa kada litro ng kerosene na epektibo bukas. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagsama-sama naman ang mga opisyal at miyembro ng Employees Association ng PTV4 para suportahan ang sinibak nitong General Manager na si Ana Puod. Depensa ng kanyang mga kasamahan, naging maayos umano ang pamamalakad ng government TV station sa ilalim ng pamumuno nito. Magbabalita si Val Gonzalez.
Lumabas sa isang press conference ang mga opisyal at miyembro ng PTV Employees Association o PITEA para makiusap sa palasyo ng Malacanang na ibalik sa pwesto ang tinanggal na si PTV4 General Manager Ana Puod. Sa official statement ng PITEA na binasa ng kanilang Board of Director na si Irene Borja, sinabi ng asosasyon na maayos ang nagiging pamamalakad ni Puod sa network at umaakto ito sa kapakanan ng mga empleyado at pagsuporta sa kanilang mga inisyatibo. Inisa-isa ng PITEA ang mga nagawa ni Puod sa maikling panahon ng pamumuno nito para mapabuti ang kalagayan ng PTV4 at ipatupad ang mga kinakailangang pagbabago sa government TV network. Si Puod na isang veteranang mamamahayag ay tinalaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isang taon na ang nakalilipas. Kabilang anila sa mga nagawa ni Puod ang pagdoble sa bilang ng mga programa na ngayon ay umi-ere sa PTV4. Ang pagbaba ng replay rates sa 19%, ang pagtaas ng network reach ng hanggang 242%, ang paglulunsad ng Congress TV, isang digital free-to-air channel para sa content ng Kongreso, ang eSport National Competition Unity League at ang PTV Sport Channel. Hinala ng Union, isang career-resign na empleyada na mayroong mataas na pwesto ang maaaring mayroong kinalaman sa pagkakasibak sa pwesto kay Puod. Sa ngayon ay umaasa ang PITEA na ang Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO ay babawiin nito ang naunang desisyon at maibalik muli sa pwesto si GM Ana Puod. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Inalampag naman ng isang senador ang National Telecommunications Office o National Telecommunications Commission o NTC dahil sa kabiguan nitong ipatupad ang SIM registration law laban sa mga scammer. Ayon sa mambabatas, isa umano ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit madaling nakalulusot ang mga illegal pogo operations sa bansa. Pakinggan natin ang balita ni Raymond Dadpaas. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang pamunuan ng National Telecommunications Commission o NTC dahil sa kapalpakan nito at bigong ipatupad ang SIM registration law. Kaya't naglipa ng mga scammers sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Gatchalian, dahil sa kabiguan ng NTC na gampanan ng kanilang tungkulin na hindi na sila nakatulong sa mga law enforcement agencies sa kampanya laban sa mga scammers, ginagamit ng walang pakundangan ng mga POGO ang napakaraming SIM cards. Sa lahat ng mga sinalakay na POGO hub sa Smart Web Technology Corporation sa Pasay City, Sunyuan Technology sa Bambantarlac at ang Lucky South 99 sa boundary ng Porac at Angeles City sa Pampanga, ay iisa ang common denominator. Ito ay ang napakaraming mga SIM cards na kanilang ginagamit sa pang-scam. Sa kaso ng Sunyuan sa Bamban, na-discover ng mga otoridad ang mga SIM cards na may mga peking may-ari. Ginagamit ang mga ito para sa love scams, cryptocurrency scams at iba pang investment scams. Paliwanag ni Gatchalian, layunin ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Card Registration Act na alisin o kaya ay bawasan ang mga kaso ng scam sa magitan ng mga text at online messages. Ngunit nakalulungkot na simula ng ito ay naging batas noong October 10, 2022 ay lalo pang dumami at tumindi ang kaso ng mga scam gamit ang mga SIM cards taliwas sa inaasahan. Giit ni Gatchalian, hindi dapat ipagwalang bahala ng NTC ang kanilang responsibilidad at tiyakin na sumusunod sa batas ang mga telephone companies o mga telcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Target naman ng Kamara na agad maipasa ang 2025 proposed national budget sa pagbubukas ng ikatlong sesyon ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magsisimula ang mga pagdinig matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa susunod na buwan. Narito ang ulat ni Milky Rigunan.
Bibigyang prioridad ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang pambansang budget para sa 2025 sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, agad na isusumite ng Malacanang sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program. Sabi ni Romualdez, ang national budget ang pinakamalagang legislation na pinagtitibay ng Kongreso taon-taon. Sa 2025, 6.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget kumpara sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon. Una rito, nagpulong na Senate President Francis Chis Escudero at Speaker Romualdez para matalakay ang mga priority legislative measures na aksyonan ng Kongreso sa pagbubukas ng sesyon. Bukod sa 2025 national budget, nagkasundo ang dalawang leader na pagtitibay ng amyenda sa Rice Tarification Law at iba pang mga bills na isinusulong ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Idaladha, June 17, 2024. Ngayong holiday, hanging habagat ang tanging weather system na umiiral sa buong kapuluan, partikular na sa western section ng Visayas at Southern Luzon. Dahil po dito, asa ng maghapong masungit na panahon sa Palawan area, Panay Islands at Guimaras Province. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, lalo na sa Calabarzon, Bataan, Zambales at dito sa Metro Manila, mararamdaman pa rin ang mainit na mga tanghali, gayunman malaki pa rin ang tsansa ng isolated rains at thunderstorms sa hapon, gabi at maging sa madaling araw. Kaya naman ugaliin ang magbaon ng payong anumang oras dahil ang thunderstorm sa madaling araw ay isa po sa mga unique features ng habagat. Batay naman sa pinakuling tala ng Pag-asa, muling lalakas ang bugso ng habagat either sa Huwebes o sa Biyernes at inasang makakaapekto na rin sa Western Mindanao, most especially sa Zamboanga Peninsula. Ngayon, dumako naman tayo sa mga temperatura sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Malamig-lamig na 16 to 25 degrees Celsius ang magiging range ng temperatura sa Baguio City ngayong araw. Samantala, posible namang bumaba sa 32 degrees Celsius ang maximum heat sa Puerto Princesa at Iloilo dahil pa rin sa mga pagulang dulot ng habagat. Habang dito sa Metro Manila, same as always, mainit at maalinsangang 34 degrees Celsius. Para naman sa ating 3-day weather forecast sa Luzon area, aasang magpapatuloy ang partly cloudy to cloudy skies na may mataas na tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pero dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 25 to 34 degrees Celsius. And at least for this week, nananatiling mababa ang tsansa na may mabuo o pumasok na sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:27 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mga pangyayari dito sa Metro Manila, humambalang kagabi ang isang truck na may kargang metal beams sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Ayon sa pahinante ng truck, bigong makapagminor ang driver na nagresulta sa aksidente at mabigat na daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Magbabalita si Edwin Duque. Umabot ng 11:00 oras bago umpisang ikarga sa ibang truck ang steel beam na nahulog mula naman sa 22-wheelers na tumagilid 9:00 pa kagabi. 8:30 na ng umaga bago ikarga sa ibang truck ang tinatayang nasa 50 pirasong bakal na ginagamit para sa pagtatayo ng malalaking building di kalayuan sa pinangyarihan. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang northbound na MacArthur Highway nang tumagilid ang safety tracking na minamaneho ni Hiner Badillo. Ayon sa pahinante na si Romel Mihurada, galing sila ng pier para mag-deliver ng bakal sa dulong tangke sa Valenzuela. Nang kumanan sila patungo ng Governor Pascual, ay hindi man lamang umano nagminor ang driver. Kaya ito tumagilid hanggang tuluyang nalaglag ang kargang bakal. Sira at basag ang ulo ng truck, saka nasira din ang bakod na bakal nang nadaanan nila at natumbahan. Agad na dinala sa Valenzuela Police ang driver ng truck na may plakang KM6419 para alamin patungkol sa naganap na aksidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino.
Nagkilos protesta sa Maynila ang pro-government group na Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Ang panawagan ng grupo, tularan si Pangulong Bongbong Marcos sa pandirigma nitong labanan at ang walang habas na pambubuli ng China sa mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Ang buong detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Mahigit sa 300 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o Abakada ang nakibahagi sa peace rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Mula sa Espanya Boulevard, nagtipon-tipon ang grupo at nagmarcha patungong Menjola pero hindi sila pinayagan ng mga pulis hanggang sa Moraita na lamang sila nagsagawa ng programa. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si RJ Villena, panawagan nila na suportahan ang mga programa at polisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Iginit nila na dapat ay tularan ng bawat Pilipino ang paninindigan ng Pangulong Marcos Jr. na tumindig laban sa lahat ng ginagawang pangaharas, pambubuli at pananakot ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sabi pa ni Villena, nararapat lamang na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa sa exclusive economic zone kung saan ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kinokondena rin nila ang ilegal na pagpapatupad ng China ng regulasyon ng pulisya sa West Philippine Sea, lalo na labag ito sa pandaigdigang batas. Muli nilang panawagan na atin ang West Philippine Sea at kapayapaan, hindi digmaan ang nararapat na gawin. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Soon-to-be parents ng celebrity couple na sina Zadjo Marudo at Rhea Ataide. Kung ang kanilang pagpapakasal noong Marso isinabay sa birthday ng aktres, ang anunsyo naman ng pagiging daddy ng aktor ginawa kasabay ng Father's Day. Narito ang aking report. Kasabay ng Father's Day kahapon na kumpirma ang pagiging soon-to-be dad ng aktor na si Zadjo Marudo sa kanilang unang anak ni Rhea Ataide. Kalaki pang ilang pictures kuha sa isang beach, mensaheng to the dad you already are and the dad I know you'll be ang ipinaabot ng aktres sa mister sabay flex ng kanyang growing baby bump. Si Rhea very excited daw sa panibagong chapter na ito ng kanilang buhay mag-asawa. Samantala, di naman napigilan ng soon-to-be mom na sagutin ang hirit ng isang netizen na de-deny pa raw ito ng kanyang pagdadalang tao. Say ng 32-year-old actress, never naman daw silang nag-deny ng kahit ano. Aniya, sa palagay lang daw nila ay wala naman silang obligasyon sa kahit kanino man na ipaalam ang pangyayaring ito sa kanilang buhay. Last March 23, kasabay ng birthday ng aktres, nagpalitan ng matamis na ideal celebrity couple sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa Quezon City. At sa aking pagbabalik, aktor at negosyanteng si Marvin Agustin nagbabala sa publiko laban sa naglipa ng online scammers na ginagamit ang kaniyang pangalan. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga labi ng 3 OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait, darating na sa bansa ngayong araw. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki na tagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Northern Samar. Sa trending and viral show, support staff nagmarcha sa graduation rites ng isang universidad. Netizens na antig. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas 3x3 nakakuha ang unang title sa FIBA U23 Nations League. At sa Showbiz Spotted, Marvin Agustin nagbabala laban sa scammers na gumagamit ng kaniyang pangalan para magbenta ng produkto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakatakda naman dumating ngayong araw ang mga labi ng 3 overseas Filipino worker OFW na nasawi sa sunog sa isang residential building sa Kuwait bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pamadaliin ang pagpapauwi sa mga ito. Magbabalik si Rose Babiera.
Nakatakda na ang pagdating ng 13 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait, sang-ayon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Migrant Workers o DMW na pabilisin ang repatriation ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ng Overseas Workers Welfare Administration, sa pagtutulungan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, naisakatuparan ang direktibang ito ng Pangulo. Naitalang 3 ang nasawi sa 11 OFW na naapektuhan ng masunog ang isang residential building sa Mangaf City sa Kuwait. 6 naman ang nakaligtas at nasa mabuting kalagayan, habang 2 ang nasa kritikal na kondisyon sa kasalukuyan. Ayon sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya sa mga pamilya ng biktima, lalo na sa 2 pang kasalukuyang nasa ICU. Sang-ayon pa rin ito sa direktiba ng Pangulo na tutukan ng mga pamilya ng OFW sa mga ganitong panahon at pagkakataon. With respect to the families, we have communicated with the families, especially of those in ICU and the 3 families of the deceased. I myself had spoken to some of the family members over the phone and had assured them, standing directive of the President, to handhold OFW families through difficult times in a situation such as this. Tiniyak naman ni Kakdak na nakahain na rin ang kanilang plano sa entitlements at financial assistance na matatanggap ng mga biktima at kanilang mga pamilya mula sa OWA, sa DMW, sa pamahalaan ng Kuwait at sa kanilang mga employer. Sunod na isa sa katuparan ng proseso nito kapag naiuwi na ang mga labi nito na inaasahan ngayong hapon. Nakahanda na rin ang repatriation ng 6 na Pilipino na nakaligtas, ngunit binigyan naman ng opsyon ng mga ito na manatili sa Kuwait sa pagnanais na ipagpatuloy ang mga naiwang trabaho roon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ng tanghalian, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa isang ilog sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuan na palutang-lutang sa ilog ng barangay Del Pilar, Las Navas, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, sa ginawang investigasyon ng biktima ay 30 anyos na binata at residente ng naturang bayan. Nagtungo doon sa lugar ang Las Navas MPS upang magsagawa ng investigasyon. Sa panayam ng mga pulis, sa mismong magulang ng biktima, sinasabi nito ng kanilang anak ay naligo daw sa nasabing ilog kasama ang kanyang mga pinsan. Pero nagpaiwan itong mag-isa sa ilog habang umuwi na ang mga pinsan nito. Hindi na daw nila hinanap ang kanilang anak sa pag-aakala na nagtungo lamang ito sa kanilang mga kaanak upang makifesta. Samantala, hindi na pumayag ang pamilya na dalhin pang bangkay sa RHO para sa post-mortem examination. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima na nakilalang si Crispin Abuan. 57 anyos may asawa, residente ng Parian Oeste, Bawang La Union, matapos sumimplang ang minamaneho nitong motorsiklo ng bumangga sa biglang tumawid na aso. Sa ulat ni San Jacinto OIC Chief of Police Major Larry Noble, 6:00 ng umaga minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa Barangay Road ng Barangay San Vicente ng nasabing bayan na nasa full speed. Nang biglang may tumawid na aso na hindi niya na naiwasan. Kaya't aksidente niyang nabangga ito sanhi ng kanyang pagbagsak kasama ang motorsiklo kung saan nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at bali sa buto sa paa na agad namang nadala sa paggamutan sa Dagupan City. Negatibo naman ang biktima sa alcohol threat. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagbuo na ng fact-finding committee para sa pag-iimbestiga at sumasailalim na rin sa paraffin test sa mga pulis na nag-operate sa isang entrapment operation sa likod ng iligal na bentahan ng baril sa bahagi ng Herona, Talrak. Papangunahan ni Deputy for Operation ng Police Provincial Office. Ito ang ipinahayag ni Tarlac Provincial Director Colonel Miguel de Guzman at pagtitiyak din ng naturang opisyal, mananagot ang kung sino man ang nasa likod ng pagkabaril at kung papaanong nangyaring nabaril
at sa pamamagitan ng ligaw na bala ang biktimang si Jella Gragasin Calvito na may 1 taong gulang na anak na babae. Agad na binawian ng buhay ang 24 anyos na babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo na nagmula sa isang entrapment operation encounter ng pulisya sa umano'y grupo ng gun running group sa bahagi nga ng Herona, Tarlac. Kwento ng ina ng biktima na si Pilipina Gragasin, nagpapahinga lamang sa duyan ang biktima na si Jella Gragasin Calvito nang masapul ng ligaw na bala at maswerte namang nakaligtas ang magdadalawang taong gulang na anak na babae nito. Hindi pa malinaw kung kaninong baril nagmula ang tumamang bala, pero naiulat na ilang kabahayan din ang tinamaan ng ligaw na bala, gayon din ang ilang kambing na nakatali. Nabatid na nagsasagawa ng entrapment operation ng pulisya sa lugar laban sa isang grupo na pinaghahabol ng batas at ang mga suspek na sangkot umano sa illegal na pagbebenta ng baril. 5 armas ang na-recover sa entrapment habang 2 ang naaresto, 2 rin ang patuloy na pinaghahanap. Ngayon, patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang nasabing mga suspek habang gumugulong na ang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kalabuso sa kulungan ang high-value individual top 3 city level matapos na aresto sa ikinasang bypass operation ng Buhangin Police Station dakong alas 11:32 ng tanghali sa E. de la Piña Village, 4th Avenue, Barangay Cabantian, Davao City. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Tony Loy Jr., Acting Station Commander ng Buhangin PNP, naaresto ang suspect na nakilala si alias Junjun, nakatira sa nabanggit na lugar. Sa nasabing operasyon, nakuha sa posisyon ng suspect ang shabu na nagkakahalaga lahat ng 175,000. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect habang hinahanda na ng kapulisan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa naarestong suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Bukod kay Ma'am at Sir, marami pa ang naging bahagi at kasangga natin sa #Buhay Estudyante. Yan ang pinatunayan sa inihandog na Moment of Appreciation ng University of Santo Tomas sa Maynila nang ibaling nila ang spotlight sa mga support staff at non-teaching personnel na kanila ring pinagmarcha sa ginanap na graduation rites kamakailan. Ang buong kwentong yan panoorin sa trending report ni Rose Bapiera. Everyone, please welcome the members of the non-teaching academic staff of the Faculty of Arts and Letters, composed of office and general support staff. Palakpakan at hiyawan. Yan ang sumalubong sa mga support staff mula sa University of Santo Tomas na kabilang sa mga nagmarcha sa ginanap na graduation rites ng Faculty of Arts and Letters kamakailan. Kabilang dito ang mga security guard, janitor, custodian at iba pang non-teaching personnel. Matapos ipakilala, nagmarcha ang mga staff tungo sa entablado. Dito, maririnig ang mas malakas pang hiyawan mula sa mga estudyante na kanilang nakakasalamuha araw-araw, na tila ba proud na proud dahil ang ilan pa rito ayon sa marami ay naging kaibigan na nila. Ang mga empleyadong ito ang tinatawag na unsung heroes ng marami. Pinapanatili nila ang kapayapaan sa paaralan upang masiguro na komportableng makakapag-aral ang mga mag-aaral. Kaya todo suporta ang lahat ng dumalo sa graduation nang sila na ang nabigyan ng spotlight. Humanga naman ang mga netizens sa inisyatibong ito ng universidad. Marami ang nagpahayag ng papuri sa comments section. Ika pa nga ng isa, ito raw ang tamang paraan ng pagkilala at hinikayat ang ibang institusyon na ganitong trend ang ikalat at pasikatin. Ayon pa sa isa, higit pa raw sa pakilala ang ipinamalas dito, kundi ang pagiging inklusibo at pagpapakita ng pagkapantay-pantay sa paaralan.
Sumunod na rin ang College of Science sa UST na nagbigay ng papugay sa mga support staff mula sa kanilang kolehiyo kamakailan. At sa kasalukuyan, ang video na ito na pinost ng The Flame, ang opisyal na pahayagan ng universidad, ay may 2.5 million views at 22,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaka-inaabangan at pinaka-pinaghahandaan, ganyan maituturing ang Grand Parade ng Aliwan Fiesta. At nitong nakaraang taon, isa sa mga pinaka-nangibabaw sa parada ng mga float ay ang obrang likha ng mga taga-Giginto, Bulacan. Ito ang Halamanan Festival. Kaya naman sa papalapit na Aliwan Fiesta 2024, atin munang balikan ang kwento sa likod ng Aliwan Fiesta 2023 Float Parade winner sa report na ito. Sa makulay at masiglang pagdiriwang ng tagisan ng kultura sa nagdaang Aliwan Fiesta 2023, isang festival float ang namukod-tangi sa lahat ng mga kalahok, ang Halamanan Festival. Float number 11! Halamanan Festival from Giginto, Bulacan! Tampok ang tila hardina float mula sa Giginto, Bulacan. Ipinakita nito ang mayamang kasaysayan ng mga Giginteño sa larangan ng paghahalaman, landscaping, bonsai cultivation, at dish garden making. Pero paano nga ba nabuo ang magarbong float? Binuo ng Halamanan Festival ang kanilang float gamit ang mga lokal na materyales tulad ng kahoy, kawayan, dayami, root crops, dahon ng nyog, at mga natural na halaman. Ayon sa mga tao na bumuo at nagdisenyo nito, ang kanilang obra ay sumasalamin sa kasaysayan at kasanayan ng kanilang bayan. Ito raw ay sumasagisag sa sama-samang pagtatanggol ng mga residente ng Giginto para sa kanilang kalayaan noong panahon ng mga Kastila. Ang bahay kubo at bayanihan ay kumakatawan sa sigaw ng bayan na pamahalaang nakikinig, tumutugon, ramdam, at abot kamay kaagapay sa buhay. Habang ang gazebo naman ay kumakatawan sa patuloy na pag-unlad ng kasanayan ng mga residente nito sa iba't ibang larangan. Dahil sa kanilang natatanging float, nagkamit ang bayan ng Giginto ng premyong nagkakahalaga ng 750,000 pesos. Samantala, pumangalawa naman bilang best float ang Sipa sa Manggis ng Cotabato City, habang pumangatlo ang Lapat Float ng Kalansan, Apayao. Narito naman ang runner-up sa nasabing festival float competition. Ang parada ng mga float ay ilan lamang sa mga dapat abangan sa Aliwan Fiesta. At ngayong taon, sama-sama nating muling tunghayan ang nagagandahan at makukulay na obra ng iba't ibang piyesta sa Pilipinas sa Aliwan Fiesta 2024 na gaganapin mula July 27 hanggang July 29. At yan na muna po ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. Sa mundo pa rin ng basketball, isa ring makasaysayang panalo ang naitala naman ng Gilas Pilipinas Men 3x3. Matapos nitong makuha ang kauna-unahang title ng Pilipinas sa FIBA Under-23 Nations League. Tinalo ng Nationals ang powerhouse team Mongolia sa finals para makuha ang top 5. Ang naging takbo ng laro tutukan sa report na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha ng Gilas Pilipinas 3x3 ang kanilang unang titulo sa 2024 FIBA 3x3 Youth Nations League na ginanap sa China. Na-sweep ng Nationals ang elimination round ng top 5 with 3 wins, bago ang kanilang dominating 21-12 win kontra powerhouse Mongolia sa finals. Maituturing na malaking panalo ito para sa Gilas dahil pinutol nito ang dapat sana ikatlo ng panalo ng Mongolia sa tournament matapos makuha ang stop 1 and 2. Pinangunahan ng UAAP standout na si Noy Remogat ang Nationals with 7 points, habang ang perpetual athlete run stars sa sina Patrick Slate at John Roque ay nakapagtala ng 6 and 5 markers. Dahil sa panalong ito, kasalukuyan ng nasa third spot ng overall tournament standings ang Pilipinas with 340 points.
Sinundan nito ang top teams na Mongolia with 460 points at Japan with 360. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Isa na namang pangalan ng sikat na personalidad ang ginagamit ngayon ng mga scammer para makapangloko online. Yan ay ang aktor at negosyanteng si Marvin Agustin na nagbabala na sa publiko laban sa mga peking social media account na nagpapanggap bilang siya. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Nagbabala sa publiko ang aktor at negosyanteng si Marvin Agustin laban sa naglipa ng online scammers. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, ipinaalam ni Marvin sa kanyang followers na ilang social media accounts ang ginagamit at nagpapanggap bilang siya para magbenta ng kung ano-anong produkto. Hindi na ito nagbigay ng screenshot sa naturang fake advertisement, pero maliban anya sa kanyang larawan at videos na ginagamit ng walang pahintulot, nagagaya rin daw ng scammers ang kanyang boses gamit ang Artificial Intelligence o AI. Kasabay nito inilabas ng aktor ang listahan ng kanyang official social media accounts, gayon din ng kanyang mga food business. Sa huli, hinikayat ni Marvin ang lahat na huwag mag-atubiling i-report ang mga kahina-hinalang post na makikita sa online platforms. Hindi ito ang unang pagkakataon na may gumamit ng pangalan ng isang artista para manloko, magsulisit o mag-endorso ng isang produkto. Ilan sa mga personalidad na nagbabala na rin laban dito ay sina Vice Ganda, Lea Salonga, Carla Abellana, Kim Atienza, Ami Perez, Mateo Gricelli at Camille Prats. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Newell. Maraming salamat, Showbiz Angel, Matchpoint Mili at kay Rovi. Pero bago nga kami magpaalam, ito na nga, 10 araw na lang, Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pista'y narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. Naku, kita-kits po! At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ako si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.